ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang Health and Travel at Serbisyo Publiko, programa na naghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz at sa ating Facebook at YouTube accounts. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang oras sa buong Pilipinas ay ganap ng 9:24 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Nais ko nga talakay ng isang katotohanan madalas nating nararanasan, ngunit bihira nating bihira nating itong napag-usapan. Ito ang realidad ng ilang uri ng pakikipagkaibigan na nakabatay lamang sa pangangailangan. Yan po yung iba nakikipagkaibigan sa iyo dahil lang mayroong pangangailangan sa iyo. Sa buhay, natural lamang na tayo ay makikipag-ugnayan, makipagkaibigan, at bumuo ng koneksyon sa ibang tao. Ang pakikipagkapwa ay bahagi ng ating pagkatao, ngunit sa pagdaan ng panahon, may mga pagkakataon na mapapansin natin na isang paulit-ulit na pattern. May mga taong biglang lumalapit kapag sila ay may kailangan. At sa oras na natulungan mo na sila, unting-unti sila nawawala. Hindi ito nagpaparamdam pa. Sa simula, mararamdaman mo mahalaga ka. Maraming mensahe, maraming tawag, maraming paglapit. Ikaw ang hinahanap kapag may problema, kapag may krisis, kapag may kailangan ayusin. Pakiramdam mo, ikaw ang sandalan. Ngunit kapag dumating na ang punto na natugunan ang kanilang pangangailangan, unti-unti ring nawawala ang komunikasyon. Minsan, walang paalam. Minsan naman, may mga dahilan na busy, maraming ginagawa, nakalimutan lang, o kaya naman ay tuluyan katahimikan. Nakalulungkot, ngunit ito ay isang realidad na hindi natin maikaila. Hindi lahat ng relasyon ay pantay ang lalim. Hindi lahat ng tao lumalapit ay mananatili. Ngunit mahalaga maunawaan natin, ito hindi upang maging mapait, kundi upang maging mas maingat at maging mas matatag. Ang unang aral dito ay ito: huwag mong ipakaloob ang buong sarili mo sa mga relasyong hindi pa napapatunayan ang katapatan at lalim. Ang pagiging mabuti ay hindi masama, ngunit ang pagiging labis na umaasa sa kapwa na hindi naman gaano kalalim ang intensyon ay maaaring magdulot ng paulit-ulit ng sakit at pagkadismaya. Ikalawa, patutong kilalanin ang pagkakaiba ng tunay na kaibigan. Sa kaibigan, andyan lang kapag may kailangan. Marami pong ganyan. Kapag may kailangan, kaibigan ka. Pero pag wala na siyang kailangan sa'yo, wala na pansin, wala na pakiramdam. At minsan nga nasasalubong mo pa nga parang hindi ka niya nakita. Ang tunay na kaibigan ay hindi lamang naroon sa oras ng pangangailangan. Kung naroon din sa panahon na ikaw naman ang nangangailangan, kahit walang kapalit, kahit walang pakinabang. Kaya meron minsan pag ako naman ang, sabihin natin, kunwari ako yung mismo nangangailangan, o baka may kakilala kang ganitong tao, ganyan, baka pwede mo akong tulungan. So, ang mabilis na sabi, ay, wala akong kilala doon. Magtanong ka na lang sa iba. Ganun sila mabilis mag-ano sa'yo. Kumbaga mabilis na sasabihin na, wala O tapos, ikatlo, ito ang mas malaga. Linangin ang
sariling katatagan sa buhay. Hindi natin dapat iasa ang ating halaga sa presensya o pagkawala ng ibang tao. May mga pagkakataon na ang mga taong inasahan natin ay mawawala. Hindi dahil wala tayong halaga, kundi dahil limitado rin ang kakayahan ng tao na maging consistent at totoo sa lahat ng pagkakataon. Hindi ibig sabihin nito na dapat tayo magsarili ng tuluyan o isara ang ating puso sa iba. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin nito ay kailangan natin makaroon ng matibay na pundasyon sa sariling emosyonal, mental at spiritual upang hindi tayo basta-basta matitinag kapag may umalis. Alam mo dati meron ako isang talagang best friend na tinuturing ko sa sister kasi wala akong kumbaga sa kami magkakapatid, ako ang only girl. So wala po akong kapatid na babae. So nung time na yung best friend ko, tuturing ko talaga siya as ate ko. Talaga as in ano yung pakikaibigan namin hanggang sa pamilya namin, tinuring din siya parang sa sariling anak hanggang sa dumating isang araw na parang naano siya sa iba, tapos bigla ka na lang na, "Ay saka na lang tayo magkita." Gano'n yung biglang tapos everytime nagtatanong ka, "O saan ka pupunta?" Sa meeting, lagi daw sinasabi nasa meeting daw siya, tapos meron silang mga event na sinasamahan kaya gano'n. Ako naman, wala naman akong iniisip na masama, o sabi ko, gano'n kung busy, okey lang, kasi busy din naman ako sa trabaho ko. Kaya gano'n po ang ano, kaya nung time nung nagkaroon na siya ng problema at kumbaga na-booking, ay talaga sobra talaga ako po ay sobrang nasaktan nun. Kasi yung meron siyang ginawa na nagalit yung site nung kinakasama niyang isa pang kaibigan niya, parang ako ang nasisi. Sabi ko, "Ha? Wala akong kaalam-alam dun." Talaga mula nun 'di na ako ano, yung kumbaga kaibigan, may limit na ako. Kung ayaw mo na sa'kin, okey lang kasi pagka isang kaibigan na wala, mas marami akong natatakbuhan ng mas maraming kaibigan na mas totoo. Lalo na ngayon ako po ay nasa public service. Alam po ba ninyo, mga kaibigan ko, karamihan yung mga natulungan ko. Tapos hanggang sa siyempre inaano ko lalo na sa pagdating po sa mga health issue, lalo na nung panahon ng COVID time. So, tinutulungan ko sila kung saan sila puwede maipasok sa ospital, tapos gina-guide ko sila papaano mag-apply ng financial, yung medical assistance. Tapos kapag kami basta may mga bagay na kinakailangan na tulungan ko, tapos dun ko sila nagiging kaibigan. Kaya minsan tinatanong ko, "Paano nga pala tayo naging kaibigan?" Sasabihin, "Ma'am, kasi ganito tinulungan mo ako." Yung tapos me-mention-nan niya na gano'n ang nagawa ko. May one time nga, na meron din akong isang natulungan na may breast cancer. Tapos tapos inano ko siya, "Uy, kailangan mo na mag-ano, kailangan mo na magpa-check." Tapos tinulungan ko siya makapasok sa East Avenue Medical Center kasi doon ang meron yung breast CA, yung sa package, yung sa ZBEP. Tapos one time nung yung sister ng best friend ko, ng kumpare ko, nandun po kami sa punerarya, meron na biglang lumapit sa'kin at niyakap ako, tapos umiiyak. Sabi ko, "Bakit?" Tapos sabi niya, "Ma'am, maraming maraming salamat po, kung di dahil sa'yo, baka yung anak ko po ay baka naging malala na kanyang breast cancer at ito at kumbaga sa ano, naagapan namin na ano, kumbaga sa ano niya, instead na maging stage 3, stage 4, naagapan namin to stage 1 to 2 pero kailangan pa rin niya operahan, kailangan pa rin niyang magpa-chemo kasi na-delay siya pero at least naagapan. Kaya yun ang gano'n yung nasabi ko hindi at gano'n lang talaga po ang pagka tayo ay nagtutulong
at siya din po ay sa taga St. Stephen High School alumni din po. Pero hindi ko karamihan naman tinutulungan ko, hindi ko sila talaga kilala. Kadalasan nire-refer ng, isa pang kaibigan o kaibigan ng kaibigan, tapos yun. Kaya dumadami po ang kaibigan ko. Dahil ang pagtulong ay dapat galing sa puso. Wala tayong hinihingi ng kapalit. Hindi yun tutulong ka nga, tapos hihingi ka ng pera, ay walang gano'n. Ang sa akin naman more on, hindi naman ako naglalabas ng pera. Pero yung, ang tulong ko po gina-guide ko sila hanggang sa mapagamot sila. Yung hanggang sa makapasok sila sa charity o makapasok sila sa mga DOH hospital, lalabas sila na walang bayad. Yung nga gina-guide ko kung papaanong ano, kung papaanong gagawin. Tapos ang dapat po pangalagaan mo ang sarili mo, kilalanin mo ang sarili mong halaga. Huwag mong sukatin ang iyong words sa kung gaano karaming tao ang nananatili kapag wala ka ng maibibigay. Sa akin, okey lang ako kapagka uma-attend ako sa event, nagugulat sila, sabi niya, "Doktora Hilda, pagka sa personal ano, tahimik ka lang, hindi daw ako yung madaldal." Sabi ko, "Sa radyo lang ako madaldal, after that, pagka off the air, tahimik na ako." Hindi na ako yun ano, yung tsaka yung tipong, sabi niya, "Doktora, napakasimple mo." Tapos sabi daw nila hindi daw ako parang hindi daw mayabang ang dating o kung sabihin nila na parang nagpapaano ba. Sabi ko, "Wala ako, simple lang ako, 'pag in-invite niyo ako, upo lang ako diyan." Pero may nag-improve sa'kin. Dati-rati hindi ako nakikipag-usap kapagka same table. Dati-rati mula umpisa hanggang sa matapos, di ako nakikipag-usap. Pero ngayon medyo medyo okey na. Medyo nag-ano na ako na naging sociable na ako. Pero yung madaldal ay hindi po. Kaya sabi nga nila, si doktora sa radyo lang pala maraming salita, pero 'pag in person, tahimik lang. At tungkol naman sa konsepto ng karma, maraming naniniwala na ang mabuti at masamang gawa ay may balik. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kapagka umabot kayo ng maraming kabutihan, marami kang kaibigan. Maraming blessing. Maraming totoo ito sa pananaw ng ilan. Ngunit sa practical na buhay, hindi natin dapat gawing sandigan ang pag-asa may babalik o may gaganti. Siyempre, wag mong isipin, ay tinulungan ko si Maria o si Juan de la Cruz. Ano kaya ibibigay niya sa akin? Anong regalo kaya ibibigay? Ako kapag meron akong natulungan, lagi ko sinasabihan sila, wag din niyo akong bibigyan ng regalo. Kasi kulang pa ang pangbayad niyo sa ospital. Yung pera na yun, gamitin po ninyo sa yung balanse pa. Pero yung iba naman sabi ng doktora, parang isang ano lang namin yun, na parang, isang simpleng bagay, nagpapasalamat. O sabi ko basta yun ano lang, wag kayo sasadya na mamimili ng ano kung anong regalo sa akin kasi hindi naman kailangan. Yung iba papadala ng pagkain, yung o kaya kung ano yung kung let's say kung taga saan sila, kung anong, kung ano ba yung kilala dun sa lugar nila, yung lalo sa pagkain mostly, yun yung pinapadala sa'kin. Pagka ganyan, okey lang sa'kin. Pero yung nabibigyan nila ako ng, bibili pa sila sadya ng regalo o pagpapadala ng pera, ay hindi ako tumatanggap. Sabi ko, ang tulong ko po ay totoong tulong kasi mas kailangan ninyo ang pera. Mas mahalaga pa rin ang piliin natin maging yung kumbaga maging maayos, responsable at marangal, hindi dahil sa kapalit, kundi dahil ito ang tama. Sa huli, ang pinakamalagang aral nito ay hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili o aalis sa buhay mo. Ngunit kontrolado mo ang kung paano mo protektahan ang iyong sarili at paano mo pahalagahan ang iyong dignidad. Maging mabait pero maging marunong ding magtagda ng hangganan. Maging, bukas pero huwag pabaya sa sarili. Magpatawad pero matuto rin. Dahil sa dulo ng lahat ng karanasan,
Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa dami ng taong nasa paligid mo, kundi nasa katatagan mo kahit mag-isa ka. Kaya yan ang nais kong i-share sa inyo. Kapagka meron kayong kaibigan na biglang kang iniwan o yung biglang nararamdaman mo na malamig ang pakikitungo, ang gagawin mo tumahimik ka na lang tapos, kumbaga ikaw na dumistansya ka na lang. Kasi may araw din na maiisip din niya na, "Oh, bakit biglang siyang nawala o bakit biglang hindi na niya rin ako pinapansin?" So, sa gano'ng paraan, yun kumbaga both side. Ikaw, isipin mo bakit gano'n siya. Kung ang ganda naman ang trato ko sa kanya, maganda ng pagkakaibigan namin, bakit biglang siya tapos biglang siyang may nakilala na siguro mas meron siyang pakinabang o sa akin lang naman, okey lang sa akin. Kasi ang sa akin kapag isang kaibigan ang nawala, mas marami naman akong kaibigan na pumalit. Hindi ko, sa akin naman mas prefer ko pa rin na na kapag weekends, kasama ko po siyempre ang pamilya ko, and then siyempre meron akong mga ibang, talagang tunay na kaibigan na isang tawag ko lang o kaya naman kapagka meron kaming mga grupo na meron kaming tinatawag na the real ano na ba yun? Basta puro mga pagkain yun, eh, mga barkada namin sa pagkain. So, gano'n kami. Tapos pagka may ano naman, kapagka may sabi kunwari meron akong isang, issue na hindi ko masyadong, kailangan ko ng ano, advice, nagtatanong ako sa mga kaibigan ko. And then kapagka meron naman na bigla na lang na parang ini-tchepwera ka ba, na meron ka minsan tinawagan mo, tapos, kinausap mo, kumbaga in-ignore ka ng unang beses, okey pa ako nun. Sabi niya, o kasi iniisip ko baka busy siya. Pero sa second time, nung tinawagan ko, wala pa kumbaga ramdam na ramdam mo na, "Wag ka na munang tumawag, busy ako." Parang gano'n ba, naramdaman ko yun, eh. O feeling ko na, ay sikat na siya. Tapos kaya yan lumalapit sa'kin, makikidikit lang yan sa'kin para para kumbaga yung kasikatan niya mag-aano din ako sa kanya. Ay naku, sabi ko, "Hindi ko kailangan ng kasikatan." Kasi ako po ay may sariling radio program. Ako din po ay isang kolumnista, araw-araw nasa dyaryo, nasa remate. So, tapos marami din akong mga kaibigan na minsan nga yung Monday to Saturday o Monday to Friday, hindi nga kasya sa'kin, eh, sa dami na kailangan kong samahan ng mga kaibigan. Alam mo sa loob ng isang araw, like katulad kahapon after the radio program, o ilan na yung mga ka-meeting ko, isa, o tatlo. Tapos meron pa ako nung pumunta pa ako sa lobby ng Manila Hotel. Dun naman ako nag-Zoom meeting kasi iniisip ko kasi ang next meeting ko ay sa Century Park. O so mga kaibigan ko din yun na na-miss na ako kasi matagal na hindi daw kami nagkita. So, sa loob ng isang araw ko, ilan po yung mga ka-meeting ko, mga kaibigan na nami-miss na raw nila ako. Kung puwede daw kaming mag-ano, kumbaga simpleng lunch, simpleng merienda o dinner, yun. Kaya minsan yung mga nasa Facebook nakikita po ninyo na marami ako mga kinukunan ng video na yung mga pagkain, mga ulam na kinakain namin. Dahil yun nga, marami kasi ako sa loob ng isang araw. Kadalasan 2, 3, minsan nga 4, eh. Kaya pagdating ko sa bahay talagang pagod na pagod. Pero siyempre kailangan natin, kapagka may nag-a-ask ng favor, may mga problema, nag-a-ask ng advice, yun talagang tinutulungan ko talaga lahat. So ang pagkakaibigan, hindi naman natin kailangan ng marami. Hindi naman natin kailangan na, "Ay sabi mo na
kailangan maraming kaibigan. Ako mas gusto ko pa nga, kapagka simple lang ako, pagka after the program, after the meeting, tapos yung kasama ko yung mga anak ko, happy na ako. Tapos yung may mga kaibigan na tatawag sa akin, tapos, "Doktora, baka may bakante ka pang oras para sa akin." And then nag-ano naman kami, nagsasama-sama kami. Kaya yan ang buhay natin, maging open, wag mo ninyong masyadong dinadamdam. Kapagka isang kaibigan mo, bigla kang initse-puwera o meron siya na nakitang mas mayaman sa'yo, mas sikat sa'yo, o basta may pakinabang siya doon, hayaan mo na siya pumunta dun. Kasi tandaan mo 'pag nagsara isang pinto, mas maraming bintana ang nag-o-open, which is gano'n ang nangyayari sa akin. Katulad nitong ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, mas marami tayong, mga viewers na nanonood actually dito sa ating YouTube channel. Meron na tayong almost 3 million viewers na. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po mga naka-follow po, yung mga viewers ko po sa YouTube. Thank you for watching always. And then i-share po ninyo dahil marami po talaga kayong matutunan sa ating programa. Kaya lagi ko sinasabi na very informative ang ating programa. Kaya hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ay isang balita kasi dito po sa araw ng piyesta ng San Juan. Sa pagbabalik po ng iyong Agaran Serbisyo Lady, kaya tutok lang kayo dyan. Kaya back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with